It's our first guest for this afternoon, former IBP or the Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Igon Cayosa. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Good afternoon, magandang hapon po sa lahat. Yes, sir. Thank you for joining us, sir. Sir, dami naming tanong. Ano mo naman, pagdating sa legal, ikaw yung number one naming ano. Sir, ito, okay, I'm sure you're familiar already. 2016, Conchita Capital Morales orders the dismissal, I suppose administrative case to, of Senator Joel Villanueva for a pork barrel scam, mga 10 million. And the Senate decided as a chamber, no, we will not. Ang kanilang reason daw, wala raw authority ang ombudsman to punish one of their own. Sila lang daw ang meron through their ethics committee. What does the law say about that? At attorney, parang natapos ngayon araw yung issue na yan dahil binawi na ni Ombudsman Remulla yung kanyang ipapadalang letter daw sa Senado. Dahil na-surprise siya na meron palang secret decision ang previous ombudsman. Binawi na niya. So granting the motion for reconsideration of Senator Joel Villanueva. Pwede ba yun? Secret decision. So hindi na itutuloy hindi na. pagpapadala niya ng ano? Hindi na. Dahil nga may secret decision daw. Teka, secret ang ombudsman na ginrant yung reconsideration. Saan lang ba siya? Ngayon, sa ABS-CBN. Nakakuan. Kay Joel, hindi secret. Kasi yan yung sinasabi ni Senator Joel Villanueva. Na ni-reverse daw. Ang bilis ng mga pangyayari. Parang si Joel lang yung nakakaalam. No? At saka si former ombudsman Martires. Sir, enlighten us. What does the law say about all these things? What's happening? What's happening? Well, kahit may secret or not so secret reconsideration ng dating ombudsman, I think it still needs to be looked into because it is also a very blatant disregard of due process and accountability of public officials. Kasi decision na yan, pinadala na ang rekomendasyon sa Kongreso. And the power of the ombudsman to investigate and to discipline public officials is not only in the ombudsman law, which is created by Congress, but in our very own constitution. So wala dapat mga delay that makes that power inutil. And also, all of these powers, all of these processes are meant to hold people in high government positions accountable, including congressman and a senator. Hindi naman accurate to say na dinismiss yan ng Senado. Hindi po. Diniver nila, inupuan nila. Hindi nila dinisisyonan. At ilang ho nagsimula sa Senado yan, nung nahatulan, after due process, after looking at all the evidence and the arguments of both sides, then Senator Villanueva was found administratively liable dun sa PDAF niya at tinanggal siya at disqualify from office while he was a congressman. Yan, umabot na rin sa kalaman ng Kongreso. If I remember, ang speaker noon, si Speaker Belmonte, hindi na aksyonan. Nung dumating naman at nanalo siyang senador, pinaalam din ng ombudsman, meron akong recommendation because let's be clear about this. The ombudsman is the power to investigate anybody in government, including the president, vice president. And he has administrative, disciplinary powers over them, except that for those who are members of the judiciary, impeachable officials, and the vice president, the president, and constitutional commissioners, and members of Congress, what she can do is recommend their dismissal or removal from office. So, malinaw ho yan sa Constitution. So, mayroon siyang poder. Ang problema lang, yung kanyang recommendation, inupuan nila, dinipan nila. E di ba, kung titignan natin ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, graft and corrupt practice din yan yung pagdi-dribble, yung pagdi-delay. So, now, we are, and I think it was right for the ombudsman, the present one, to revive it kasi hindi naman nagpe-prescribe yan and to hold people accountable. They have to explain bakit hindi nila ito naksyonan. Ngayon, biglang meron palang secret motion for reconsideration at then again, whoever reversed then Ombudsman Conchita
Carpio Morales should also be held accountable and explain bakit, di ba? At bakit napakatagal, at bakit, sabi niya, secret. Nagugulat na lang yung mga nakaupong ombudsman, meron pa ng secret. Wala dapat ganyan. You know, yung mga criminal cases or disciplinary admin cases, there are public officials and records of this are supposed to be open to everyone. Hindi to executive session, hindi to confidential. Anybody can look at it. And we should look at it. So whoever reversed Conchita Morales should explain. Senate should also explain bakit inupuan nila yung rekomendasyon nila. Kasi wala naman silang resolution saying hindi tama yung desisyon mo o kaya wala kang poder. Basta inupuan na lang nila. Yung pagdiliban na yan, hindi tama at dapat mag-explain pa rin sila regardless of yung lumalabas ngayon na secret motion for reconsideration that was granted. Attorney, meron ba kayong alam na president na yung desisyon ng isang ombudsman ay ni-reverse nung kanyang successor na ombudsman? Ayan ba ay nangyayari? Well, maari, no? Pailan-ilan lang yan. And that's why, and it cannot be because you're the new ombudsman, then you can reverse. You have to explain why you are reversing because the earlier decision, dismissing him and holding him accountable, was not a personal decision. It's based on evidence and law. So whoever reverses that should, explain why. Meron bang bagong ebidensya? Meron bang bagong batas? Hindi pwedeng feel ko lang i-reverse ko to. That's another thing. Yung bang hindi dapat, that's why we call ourselves rule of law, na hindi yung personal. So you have a duty to explain and lay out the basis why you say so na ma-reconsider dapat ito. It would be very interesting na tignan natin yung decision na yan. Sino bang gumawa? Ano ang mga antecedents? Meron bang bago na lumabas? So we have a question. Pero attorney, ang wording na ginamit, even you said recommendation Pwede bang i-reject yun nung pinagrekomendahan mo? Sabihin ng mga senador at o kaya ng House, ayaw naming aksyonan yung recommendation mo Are they liable for that? Yung pwedeng i-reject for good reason. Pero kung sabi mo, ayaw naming aksyonan yan, maling-mali yun. Wala sa batas yun. Because that will make it a very whimsical decision. You have to explain why you cannot act or you're not acting under recommendation. You have to explain meron bang legal obstacle, meron bang na-violate na karapatan, meron bang na-violate na principle. Because you have to understand, the powers and the stature of the ombudsman is not governed just by the laws prescribed by Congress. It's in the Constitution. So Congress cannot just disregard the powers and prerogatives of the ombudsman. So again, maari, but it has to be explained. At dapat yan sa batas, sa Constitution. Hindi lang nila feel, hindi lang nila type, or kakampi namin ito, kasama na namin, alangan naman, ihuhulog namin. That should never be an accepted reason for not acting on a recommendation by the ombudsman. Hindi, kung ang tingin nila, wala namang na-break na law. Kasi remember, that was the PDAP scandal na maraming nasabit, especially in the House. And pati sa Senado, kung sabihin nila, marami sa amin gumawa niyan, hindi naman kami nako-convict, hindi naman kami pinatatanggal. Kung ganun yung dahilan, what do you think of that kind of reasoning? Kumbaga, rason kotsinango ang tawag dyan. Kasi nga, meron namang napanagot sa PDAP, di ba? Hindi naman si Congressman Villanueva marami-rami naman sila. Totoong hindi lahat napanagot. Yan yung example na 100 yung nag-jaywalking, nang huli ng 10, sasabihin ng 10, hindi kami pwedeng huliin kahit nag-jaywalking kasi yung 90 hindi nyo nahuli, hindi nyo tinito. That's a stupid reason and we should not normalize that or accept it. It has to be, meron bang illegalidad? Meron bang na-violate na prinsipyo sa Constitution? Yun dapat ang mga expression. Pero wala nga wala silang in-explain. Kasi kung sigurado sila dyan, malamang noon pa sinabi nila kung bakit. Anong ginawa nila?
inupuan lang nila eh. And that's another instance of graft. We have to remind everybody, especially the public officials, yung graft and corruption ho, yung batas na yan, 1961 pa yan, hindi lang ho yan yung pagnanakaw ng pera, ha? Yung pagiging partial, pagdidelay, abuse of authority, oppression, may kinikilingan, may pinagtatakpan, graft and corruption din ho yan. Kasama ho yan sa public accountability. Mm-hmm. Sir, a question, of course, through Twitter in your direction. If Martires as the new ombudsman could reverse decision by Carpe Morales, could the new ombudsman Remulla therefore also reverse an early decision by Martires? Correct. If you that's very astute. If you follow that, ganun mangyari. But ito ho kasi yung ang titignan natin yan yung timeline. Naging final na ba? Naihabol ba yung motion for reconsideration? At sitahin din natin kung totoong itong dating Ombudsman Martires ang nag-reverse yan, anong basehan niya? Bakit napakatagal? Bakit hindi natin alam? Because he has the duty to inform the Republic anong nangyari sa mga kaso ito. Di ba? Nung umupo yan, sabi niya, first few days niya, sabi niya, may nagdi-dribble dito. Grabe, binabayaran para hindi aksyonan yung mga kaso. Natapos yung 7 years niya, sinweldohan natin siya, pero wala din naman siyang masyadong nagawa para, tapusin yung mga kaso nun. So ito nga, kung totoong meron nga siyang desisyon, I think he has to, tignan natin, basahin natin, ilabas yan, at titignan ng mga dalubhasa at batas, at tignan kung meron bang basehan, o whimsical, or whatever. So, again, the new ombudsman can look at that. Kung kumpleto naman, walang irregularidad, pasensya siya. Kung meron, di pwede niyang i-cite yan and then proceed again. O nga sir, yung timeline kasi 2016 November yung order ni Conchita Carpe Morales, pero apparently 2019 itong desisyon ni Martires na i-dismiss on appeal yung kaso. So, although November 2019, so 2016, so 2017 na halos, mga 2 years to decide on MR. Is that within the... Akala ko yung MR mga 15 days dapat yun pinafile. Well, yeah, yung pag-file. So, tignan natin kung kailan nila final. So, malamang naman within the time frame. Yung pag-decide, yun ang problematic. Unfortunately, in the Constitution, walang deadline ng ombudsman. Okay. But of course, titignan din dapat dun sa internal rules ng ombudsman kung meron silang self-imposed deadline. Kasi sa Constitution, ang meron lang deadline, yung mga korte, yung 3 months for trial courts, 6 months for Court of Appeals, and then 2 years for the Supreme Court to decide a case once it's submitted for resolution. Unfortunately, in one case in 2019, I think, the Supreme Court ruled yung constitutional deadline of the 2 years hindi mandatory sa kanila. So there again, makita mo na all the way up to the yung pagdidribble nangyayari. At sila mismo, they interpret the very clear wording of the Constitution na deadline 2 years na hindi daw directory lang daw yan, hindi daw yan mandatory. So, very unfortunate. Yes, sir. Sir, so hugutin ko lang yung pinagbabasihan daw ng Senado noong 2016 para sa kanilang desisyon na i-ignore yung dismissal order ng Ombudsman. They were the legal counsel of the Senate was referring to Section 21 ng Ombudsman Law, which is the section on exceptions for officials subject to disciplinary authority of the Ombudsman, where it says daw na, this is Section 21, an exception includes officials who may be removed only by impeachment or over members of Congress and the judiciary. So if you do a cursory reading of this section, it would appear nga na exempted yung mga members ng Senate and Congress from the Ombudsman Authority. Is that correct? That law is not faithful to the Constitution. Kasi sa Constitution, totoo, halos pareho yan sa Constitution. Kaya lang, for impeachable officials na hindi niya pwedeng tanggalin by herself, she can recommend. That's her duty. Okay. And that's what she did. Hindi naman niya tinanggal. She recommended na then Congressman Villanueva be sanctioned by removal from office. Hindi inaksyonan ito ng Kongreso. Mm-hmm.
Kaya nga, yun nga yung tinatanong ko. To recommend dismissal. Pero sir, going nga to Ami's question kanina, they can always say that, we read your recommendation and we decide to ignore it. Ayaw namin eh. Could they say that? I don't know, is there any rule on that? Of course, kasi recommendatory nga lang naman. But as public officials, even if they are politicians, you're not exempt from their duty to state ano bang basihan nila dito. Hindi pwedeng ayaw namin, period. So of course, tingnan natin kung ano yung sinasite nila, kung ang sinasite nila yung batas, they should also look at the greater law, the higher law, the Constitution. Because that gives the ombudsman the power to recommend. So if they don't want to recommend, huwag nilang gamitin yung ombudsman law. Kasi kulang yun eh. Ang gamitin na, merit. Anong institution? Bakit hindi dapat siya matanggal? That's what we would like to look at. Or if the case is legislators can only be sanctioned by their own ethics committee, I suppose that the logical thing would be to have the Senate or Congress put it to the ethics vote. Yes, magkaiba ho kasi yung ethics dun sa administrative case within the power of the ombudsman. Yung ethics ho kasi internal rules yung ng bawat house yan. No? It need not be a criminal act or an administrative offense. It can be anything. Delicadeza can come into it. Many others that are non-criminal, non-administrative in nature. Yung power ho kasi ng ombudsman is not about ethics. It's based on the administrative liability of any public official. Nasa poder po niya yun. Of course, recommendatory ka. So, pwede naman sabihin ng Senado, we don't agree with you, there's no basis, then gawin nila. That's their call. But are we not entitled to know ano ho ba ang rason? Kasi otherwise, if that is allowed, technically, it can be, then puro politikahan na lang tayo dito. Di ba? Look at all the hypocrisy, di ba? Na mag-iimbestiga sila, pinapakulong nila yung sinasabi ng totoo, ang daming mga sinasabi, privileged speeches. Pero pag tatamaan yung kasama nila, tatahimik sila o kaya didribble nila o kaya baliwala sa kanila. There should be a process by which they explain why. Ngayon, nagigimban na nga tayo sa development. Ang bilis ng pangyayari, but I think the people ought to know. That's part of the accountability that Congress is trying to project itself to be, pursuing and following. Cambio naman tayo. Pero among the lawmakers, hindi, sabol ko lang ha, lawmakers, kung criminal case, pwede may jurisdiction sa kanila yung courts, di ba? Kaya lang, hindi pa rin sila pwedeng tanggalin without finality of conviction. Ganun ba yon? You're correct. Because of this oftentimes cited or pleaded constitutional right to be presumed innocent until final conviction. In other countries, hindi walang final, oo. You can appeal till kingdom come, but pag meron ng finding, yung mga kulong ka muna. Sanctions, admin sanctions, papasok na. Sa atin kasi hindi. Diba? Pangalawa, ginagamit ko kasi yan kasi our justice system is notoriously slow, nadidribble. Yeah. And if it is slow, corruption, political pressure, or even threats, and all kinds of undue influence is exerted on the decision maker, usually the judges. So, at kuminsan din, unfortunately, kaya dinidelay yan, naghihintay ng pasabi yung magkabilang panig. So, that is what is our... Kung ito sana, gagaya ng ibang bansa na within a few weeks na desisyonan, edi wala sana itong controversy, di ba? So, yun ho ang nangyayari. Kung minsan, unfortunately, kasabwat ang ating judiciary, ang ating justice system, yun ho nga ho sa impunity. Hindi napapanagot kasi nadidribble na lang. In relation, attorney, dito sa usapin ng impunity, yung IBP Davao ba ay
ay pwedeng gumawa, Napakiti sa turno nyo. pwede bang gumawa ng ganong klaseng award on their own ng wala man lang minimum criteria na sineset ng Set mo IBP yung predicate, National? yung Pillar of Justice Award. Yeah, yun nga, Pillar of Justice Award, no? Paano, parang napaka-off nung award, no? Kung siguro kahit yung mga taga Mindanao Iset mo kasi ang premise ka. Magwi-withhold sila ng... Hindi, alam naman ng mga tao binigyan ng award ng IBP Davao, Ayun, si okay. ex-President Digong, no? Nitong, ang tawag doon? Last month. Ang tawag sa award na yun? Pillar of Justice Award. Pyramid Pillar of Justice Award. Parang kasing pyramid. Ayan, yan. Yan, no? The Golden Pillar of Law Award pala. Golden Pillar of Law Award. Okay. Kasama For dyan ang integrity, di ba? 50 years of distinguished dedicated service in the legal profession, upholding the ideals of justice, integrity, and the rule of law. Your unwavering commitment and invaluable contribution. Wala bang kanyan, due diligence, attorney? Wala bang mga minimums man lang? Tinanong ko kasi yung spokesperson nung IBP Davao. Sabi ko, paano pag sakaling makonvict si ex-President Digong? Babawiin nyo ba yung award? No? Yung gano'n. Paano? Crimes against humanity yun. So, anong itsura nila? Kung sakali. Well, tumbukin na natin, di ba? Itong controversial award na ito. Of course, at the outset, I refrain from commenting kasi merong incumbent president. And this award came after, was institutionalized after my term. But they have their own reasons. It would be best that they explain. I think they tried to explain with a lengthy PowerPoint presentation but baka lang hindi napansin ng taong bayan kasi baka hindi nila na-catch o na-intindihan. But let me just explain then, kung hindi pa nila na-explain. Itong award hon na ito kasi, it's primarily given to lawyers who have been lawyering for 50 years. For 50 years. Yun lang ang ibig sabihin. Unfortunately, ang ginamit kasi nila, one award, one language fits all. Diba? So kung ang sabi sana na in recognition of your being a lawyer for 50 years, wala tayong problema doon, di ba? Magaling ka o hindi na abogado. But ang sinasabi lang naman, umabot ka ng 50 years, abogado ka pa, hindi walang problema. Ang mahirap kasi, ang ginamit na wording, iisa sa buong bansa. At iniwan dun sa mga chapters yung discretion, sino ang bibigyan nila. So of course, ang pag-alam ng lahat, basta umabot ng 50, automatic. Dapat naman in-adjust nila yung wording. Kasi yung wording niya would clash very significantly and very obviously dun sa pangyayari. Of course, there's this lame na he's presumed innocent until proven guilty. Alam niyo yung mga ganyan po kasi siyempre, it adds more, batikos than explaining the whole thing. Diba? Yung mga legalist na ganyan. So, it could have been handled better kung naging mas accurate yung wording. I'm sure many other lawyers deserve that as worded. But there are other lawyers who might have been in the practice of law for 50 years, which qualifies them for that award, basically. But those words should have been adjusted. Yes, sir. Yes, sir. that's why many lawyers actually are railing against it. And some of the awardees, pinagbabalik nila yung award because they didn't want to be contaminated. This controversy. Yes, sir, we understand what you're saying. Meron talagang presumption of innocence. Unfortunately, a lot of what was said came from his own mouth. You had several instances where the former president himself would say na Boast. Wag niyo nang sundin ng mga TRO, ng mga korte. Itulak mo yung COA sa hagdanan. Also yung nagplant sila ng ebidensya. These are from his own words. Also, nung nag-declare ng martial law sa Mindanao, he was questioning whether or not he would still ask Congress its opinion when even that is in the Constitution. Hyperbole lang yata. Hyperbole. Hyperbole yata. Tsaka joke only. Joke, or it comes from the horse's mouth.
So I'm not justifying, I'm not citing yung presumption of innocence. As a matter of fact, that should be avoided. Diba? Kasi obvious naman, when you make an award, hindi yung mga legalist, be straightforward. Parang kung minsan naalala ko tuloy yung forthwith di ba? Yung Yes. yung English yun. So kung my point is, walang problema, ibigay natin yung award. But let's tailor fit yung mga wordings dun sa mga awardee. Kasi ang formality lang nila, 50 years in service. So for longevity na lang. Diba? So, kung medyo duda ka na dun sa iba, as you say, there's so many instances na narinig natin mismo, it might have been better na in-avoid na nila yung wording na ito. They could have awarded it for surviving 50 years as a lawyer, period. Tama. Si Gadon ba nakailang taon? Wala pong 50 years. Si Gadon. Oh. Wala pong 50 years. Attorney, may balita ba kayo na baka i-withdraw yung award from the former president? Well, I don't know. That is now left to the national leadership. I think they already tried to explain. No? Perhaps not clear enough for so many because patuloy pa rin yung batikos, not only from people like the responsible media, but from fellow lawyers. So, it doesn't help IBP. Diba? It doesn't help IBP kung meron ganyang control. And I hope it will be settled more definitely. And I think ang sinasabi nila is, in the future, we are reviewing our award and so that in the future, hindi na makulit. So at least there's tacit recognition na mukhang this is not the best way to do it. Ang problema kasi, attorney, this is the first time a Filipino and a former president at that has been charged with crimes against humanity sa International Criminal Court. Kaya ibang-iba ito. Yes, and not only that, when you are charged, hindi naman dahil gusto lang i-charge ka dumaan ka na sa proseso. And as you say, we don't even need to listen to ICC, di ba? Let's be more internal. Ang dami nating nakita, hindi namang bulag yung mga abogado. And that's why I think many lawyers are complaining about that. Because it's an institutional award. Siyempre parang lahat ng abogado nagbigay niyan o dawit yan. Mabuti sana, for example, Davao Chapter Award lang yan, ang pumirma sila. So maintindihan natin kasi there's also a semblance of politics in IDP, di ba? Pero ito kasi ang pumirma, National President. Pero ang nag-award yung mga chapters. So hindi na siguro na-monitor lahat ng binigyan. I hope this is the first and the last one of this controversy. We are moving forward. I trust that the new leadership is moving forward and addressing these gaps and doing better next time. Thank you. Okay. Maraming salamat for your candor, former IBP President, Attorney Egon Cayosa. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Thank you, Attorney.